For today's video, meron tayong gagawing laminated na table. Ayan. Kung mapapansin nyo sa mas taas na picture, yun yung ating gagayahin. Ayan. Ito na nga yung ating mapin repair na bakal o tubular. 1.5 by 1.5 yung sukat na to. 1.5 ang kapal niya. Ayan. Gagawin na natin yung mga paa niya. Ito yung mga paa niya. Ang magiging kulay din na to is gold and white. Kaya first time natin dito maglalaminate. Susubukan natin kung magiging okay ba yung ating pagiging laminate na first time natin. Gawin muna natin itong pinaka-frame niya bago tayo mag-proceed sa susunod nating process na yun nga yung paglalaminate natin ng ating plywood. Bark lang para iwas sa gaff. Ayan. Ito yung ating nabiling Formica o yung glossy white na laminates. Ayan. Kulay white siya. Ayan. Babaliktarin ko lang siya para dito tayo magkatabas o dito tayo magkakat ng ating mga kailangang sukat. Ayan. Cutter blade lang ginamit ko dyan na pang cutter. Pinadaanan ko lang siya ng 2 to 3 times para magkaroon siya ng gatla. Tsaka ko siya binibend para mahati siya. Yung ganun lang. Tapos ito na yung pinakalalag natin ng mga ano niya, yung pinaka-board na yun. Ayan, sinusukat ko na siya. Nag-allowance lang ako dito ng 2 cm para hindi mabitin pagka magkamali man tayo ng konti. Hindi naman masyadong masayang ating Formica o yung ating laminates. Ayan, then magra-rugby ako dito. Gumamit ako dito ng pinakapaleta niya. Yung paleta ginamit ko dyan para may kalat yung rugby. Pati itong pinakailalim ng ating lamesa o yung ating pinaka-tabletop, lalagyan din natin siya ng laminates para hindi na tayo magpintura. Ayan. Medyo makapal na yung pagkakapahid ko rito. Hindi ko dinidiin masyado yung paleta para hindi ko na ulitin yung pag-rugby. Hindi ko na siya dinidiin. Ayan. Hati ulit tayo ng ating laminates para doon sa tabletop. Pati nga pala yung magiging aging niya. Yan, kung mapansin nyo maliit yung mga cut niya, para yan sa aging dahil nga wala ako makita na aging na medyo makapal o na medyong aging. Kaya ito na lang din yung gagamitin kong pinaka-aging niya. Kaya kung mapansin nyo, yan mahaba na yan. Magiging aging ko lang din yan. Yan, dahil 1.5 yung sukat ng pinagpatong na plyboard. Ang pang laminates lang na aging is 1 inches lang, ganoon lang kakapal yung aging. Wala rin ako makita, kaya ito na lang din yung gagamitin ko pang aging niya. Kaya para hindi siya mabali, kaya kung makapansin nyo, gumamit ako dyan ng 1/4 na plywood bilang pamputol. Ito, magla-laminates na tayo rito. Naglagay lang ako ng kahoy sa ilalim para hindi dumikit agad yung ating laminates, dahil once na dumikit yan, din natin matatanggal yan. Matanggal man natin yan, may possible na mapunit yan o masira yan. Dahil malutong yung laminates, malutong yan. Kaya dapat ingatan natin yan. Tapos gumamit ako dyan ng mga kapirasong plyboard. Lagyan ko siya ng basahan sa dulo para pandiin sa laminates, para diin na diin, para maganda yung pagkakalaminates siya. Maiwasan yung bula o yung hangin sa loob ng ating laminates. Ayan. Masasabi ko bilang first timer sa paglalaminates, hindi rin pala siya ganun kadali. Medyo mahirap din siya. Although hindi siya mahirap, medyo nakakatakot siya dahil hindi ka pwede magkamali na kahit na konti. Once kasi na magkamali ka, masasayang yung laminates na may kamahalan din yung laminates. Kaya sayang lang. Kaya yun ang nakakatakot doon. Yung presyo na bibilin mo.
malulugi ka agad kapag ka napunit mo yan o hindi mo siya na eksakto nalagay, sayang laminates. Gumamit ako dyan ng kikil para sa gilid. Sinubukan ko kikil at the same time susubukan ko din tong router. Ang advantage ng router sa paglalaminates o yung pagtanggal ng aging, maganda siya, mabilis. Pang disadvantage siya, masyado siyang makalat. Unlike sa kikil, pagka kikil ang ginamit mo sa mga gilid niya, medyo may kahirapan pero hindi siya ganun tumatalsik yung kanyang mga debris o yung mga mugmug niya, hindi siya tumatalsik. Ito na nga yung pinaka-aging niya. Gumamit na nga lang din ako dyan ng yun nga, yung Formeca na ginamit natin, glossy white. Yan. Kaya kung mahilig ka sa mga ganitong content, please like and subscribe and hit the notification bell para lagi tayong updated sa mga susunod ko pang ilalabas ng mga video tulad ng ganito. Bali, ang nagamit ko nga pala ditong rugby o ng contact cement is kulang 2 bote. Dahil hindi ko nga tinipid to sa laminates. Ayoko kasi na matuklapan agad tayo ng laminates na first time natin laminates ay natuklap pa. Mapapahiya tayo sa ating kliyente. Kaya ginawa ko rito, medyo talagang pinapalang ko yung ating rugby. Hindi ko siya tinipid sa rugby. Gumamit din ako ng blower dyan para mas lalo mabilis yung ating hindi na tayo maghintay na matagal. Para hindi na tayo maghintay na matagal, mapabilis yung ating trabaho. Mas mabilis yung ganitong laminates unlike sa may pagpipintura. Ang disadvantage ka lang ito ay yun nga, yung kailangan kailangan magaling ka na or may experience ka sa paglalaminates. Dahil kung wala, masasayang laminates, mahal yung laminates, doon tayo madadali. Magiging lalo mas pricey yung ating gagawin, yung ating project. At pinupukpo ko lang din siya ng rubber mallet para mas dikit na dikit talaga siya. Trim natin yung gilid. Mabilis yung router. Makakalat lang siya pero mabilis naman siya. Unlike dito sa may ganitong process na kikil, matagal pero walang kalat. Then kumuha lang ako dito ng prasong flyboard na nilagyan ko ng liha na 120 grit. Ayan yung pinaliliha ko sa mga sobra o yung matatalim na part para hindi tayo masugatan ng laminates. Ayan. After natin mag-laminates ang pinaka-top niya, ito na yung pinaka-frame niya. Kung papansin nyo dito, ayan, nakalubog yung ulo na dahil tutornilyo natin siya ng black screw. Ayan, naka-pocket hole siya, ay naka-sink. Countersink siya. Then ito, naka-polytop na rin siya. Ready for primer na yan. Ayan. Ang ginamit kong primer dito is epoxy primer, gray, ng Gilder. Ayan. Bubugahan ko lang siya ng 2 coats tapos patutulin natin siya. After matuyo ng ating primer, lilihayin ko siya ng 150 feet para matanggal yung gaspang ng primer o mas lalong kuminis yan bago natin siya i-finalize ng ating kulay.
Pero nga yung ating binili na gold. Bumili lang ako dito ng kalating litro dahil yun lang naman yung lalagyan natin ng pintura. Yan. Lagyan lang din na siya acrylic thinner. Tapos sinala ko na rin siya para mas maging makinis yung buga niya. Yan. First coat niya, medyo miscoat ang ginawa ko rito, o manipis na para di tumulo. Ito na nga, after nun matuyo, ito na yung ating pinaka tabletop. Pinakabit na natin. Black screw na lang lalagyan natin dito. Yan. Spot na natin yung bubutasan natin para sa black screw. Natin siya black screw sa ilalim. Bali, 3 black screw sa ilalim lagay natin doon. Sa paligid niya may black screw yan. Ang sukat nga pala ng ginawa natin na to is 4 feet o ayan, basin nyo 124. So 124 centimeter by 40. Ano mo JP yan? Ang taas naman na ito ay nasa 74 o 73. Ayan, 73 to 74 cm. Ayan, yung second layer niya. Ganyan yung magiging itsura niya. Ayan. At sa tingin ko naman ay maayos yung ating paglalaminates. At nagawa ko naman na successful to. Sana masundan pa yung proyekto natin na paglalaminates para hindi na tayo mahirapan sa pagpipintura. Thanks for watching. Bansa ko nga ito, bansa ko. Na, nasa